Good morning guys. Magandang umaga po na. So ito po yung naging pahayag na first son sa Representative Sandro Marcos sa mga naging pahayag po ni VP Sara Duterte. So babasahin ko muna po in English po. Sabi po dito sa kanyang official statement, "For all this time, I have held my tongue out of respect for the Vice President, given the mandate she was given, and the responsibility which her office holds. However, as a son, I cannot stay silent while she threatens to exhume a former president and behead an incumbent one. Besides, her bizarre temper tantrum has been condemned by a nation horrified from such displays of insensitivity towards the dead and cruelty to the living. Forget that the objects of her decisions are dear to me, but I would also be remiss in my responsibility as an Ilocano representative if I did not voice out my disdain at the abhorrent comment she so carelessly uttered. I can ascertain that emotions are shared not only by my kakailian in the North but across the country. For his part, the President had not said anything against her that can be remotely construed even as a mild rebuke against her tirades. He even advised me to withhold my disappointment and refrain from making a statement. However, one must draw the line. At some point, it's frankly long overdue. Going ballistic was perhaps the self-therapy she prescribed for herself. But she crossed the line, leaving the civic and civil space in which disagreements can be nationally argued. Let this be an opportune time to remind ourselves that we must not take our mental health for granted, and that above all else, I sincerely hope she is okay. As such, I still wish the Vice President well, and ultimately, her success, like the President's, will be the success of our nation as a whole. May she find the peace of mind and mental clarity that seems to be eluding her. Agyamanak." That's the official statement of Representative Sandro Marcos of the 1st District of Ilocos Norte. So kung itra-translate po natin, ito po para sa mga hindi po nakaintindi. Ito po yung translation ng kanyang naging mensahe. "Sa lahat ng panahon, pinigilan ko ang aking sarili na magsalita dahil sa paggalang sa Vice Presidente, dahil sa mandato na ibinigay sa kanya at sa responsibilidad ng kanyang tanggapan. Ngunit bilang anak, hindi ako mananahimik habang siya ay nagbabanta na hukayin ang labi ng isang dating pangulo at putulin ang ulo ng isang kasalukuyang pangulo. Bukod dito, ang kanyang kakaibang pag-aalboroto ay kinundina ng isang bansa na nagulat sa kanyang kawalang pakikiramay sa mga patay at kalupitan sa mga buhay. Kalimutan na ang pinagtatawanan niya ay mahalaga sa akin. Ngunit ako rin ay magiging pabaya sa aking tungkulin bilang kinatawan ng Ilocano kung hindi ko ipapahayag ang aking pagkasuklam sa mga nakakasuklam na komento na kanyang binitawan.
Masasabi kong ang aking mga damdamin ay ibinabahagi lamang ng aking mga kakaelyan sa Hilaga kundi sa buong bansa. Sa bahagi niya, ang Pangulo ay hindi nagsabi ng anumang bagay laban sa kanya na maaring kahit paano ay maituturing na isang mahinang pagsaway sa kanyang pananalita. Pinayuhan pa nga niya ako na pigilin ang aking pagkadismaya at huwag magbigay ng pahayag. Gayunpaman, dapat tayong magtakda ng hangganan sa isang punto at ito ay matagal lang dapat na mangyari. Ang pagiging galit ay marahil ang sariling therapy ng kanyang inireseta para sa kanyang sarili. Ngunit, lumampas siya sa kanyang hangganan na iniwan ang sibiko at sibil na espasyo kung saan ang mga hindi pagkakaunawaan ay maaaring makatwiran talakayin. Hayaan natin ito ay isang magandang pagkakataon upang ipaalala sa ating sarili na hindi dapat baliwalain ang ating kalusugang pangkaisipan at higit sa lahat, taos-puso akong umaasa na siya ay maayos. Bilang ganito, nais ko pa ring mabuti ang Vice Presidente. Sa huli, ang kanyang tagumpay, tulad ng sa Pangulo, ay magiging tagumpay ng ating bansa bilang isang buo. Sana'y makita niya ang kapayapaan ng isip at kalinawan ng pag-iisip na tila hindi niya makuha. Agyamanak, Congressman Ferdinand Alexander Marcos, 1st District of Ilocos Norte. So yan guys, no. Medyo masalimuot po ang ating politics. Ganyan yung mga statement ng mga tawag dito, mga leaders po natin na supposedly ganyan, no? Makikita mo kung paano sila gumawa ng kanilang mga statement without alam mo yon, kasi you are representative, so kailangan kagalang-galang ka at all times, hindi ka, diba? Grabe naman kasi ang mga binitawan na salita ng ating Vice President Sara Duterte, no? So ayan po, binasa lang po natin ang naging pahayag ni Congressman Sandro Marcos of 1st District of Ilocos Norte. So nakita nyo naman yung statement nila na nasa ayos pa rin, no? May pagkontra, pero still they are wishing well for Vice President Sara Duterte, no? So kahit may masama ang loob, okay pa rin yung mga statement. So dapat ganun po kasi yon, no, na nagpapakita ka pa rin ng pagka-refine ng iyong ugali, attitude. Pag galit ka, hindi mo kailangan ng ganon. Kasi isa kang mataas na opisyal ng bansa. Ang isip kasi, yung nilabas nga, yung sa press conference, parang tila naging bata nga po si Vice President Sara Duterte. Alam mo yun. Po tayo wala tayong kikilingan, no? So kung i-review po ninyo yung ng kanyang naging press cons, sa tingin nyo po karapat dapat yung mga salita po niyang ginamit, the way she talked, the way she answered, normal pa ba yun mga inasal niya during her press con? I think
Sa bagay, no, may mga kapatid po tayo na talaga naman Duterte fantards, no, or mga panatiko ng mga Duterte, kahit hindi na maganda, kahit nagiging demonyo na yung statement, okay pa rin sa kanila. So wala naman tayong magawa doon. Syempre kagustuhan po nila yon, hindi po nila makita ang ating pong nakikita na pagiging immature ng ating Vice Presidente, lalo po yung usapin na ipapahukay si Marcos Sr. at pupugutan daw ng ulo si President Bongbong Marcos Jr. Sa atin po yon, pag normal pa naman tayo mag-isip, so kaya hindi tayo sang-ayon sa naging pahayag ni Vice Presidente Sara Duterte. Masyado naman pong immature, masyado pong parang walang pinag-aralan ang ating Vice Presidente para sa ganong mga klase ng pananalita. So as a leader, as a ikalawang pinakamataas na leader ng bansa, dapat hindi po ganon ang iyong ina-attitude, no, sa harap ng press. Kailangan syempre ipinapakita mo pa rin na may paggalang ka, hindi naman po ganon. So ayan po guys, no, yan yung naging official statement ni Representative Ilocos Norte ng 1st District na si Fersan Sandro Marcos. So kailanman ay hindi po naging tama ang naging press conference ni VP Sara. Sabi ko nga po, nagiging tama lang ito sa mga mata ng mga uto-uto at mga panatiko ng mga Duterte. Ang mali ay hindi kailanman magiging tama. Yun lang po. Pwede mo pong i-review. Pwede mo po sir i-review yung sinasabi mo na tama. Ang sabi ko po, ang mali ay hindi kailanman magiging tama. Kahit saan mo po ipakita yan, sa maayos ang pag-iisip, sasabihin sa'yo, ano ba yan, nakakadismaya. No? Hindi po, kailanman po ang mali ay hindi po nagiging tama. Ang pagsasabi po ng pugutan ang ulo ng isang ulo, lalo po ang sinasabihan mo ng ganito ang pinakamataas na opisyal ng ating bansa, ay kailanman ay hindi po tama. No? Kailanman po ang mali ay hindi po magiging tama. Ang pagsasabi po na pugutan ng ulo ng isang pangulo ay hindi po tama. Hindi po humor yun. You are in a press conference. Huwag mong gagawing katatawanan ang mga patay at mga buhay. Lagi na lang po ba sasabihin pinopolitika? Lagi na lang ba sasabihin na biro? Hindi po nagbibiroan ang press conference. Wag po natin sabihin na ito ay biro. Hindi po magandang biro po 'yun. No? Yung anong hindi magets. Ngayon po ba na lumalabas na parang immature, may pagkabaliw yung isip niya? Sasabihin nyo humor. Sabihin nyo komedyante na siya. Ano na pala siya? Gumawa na siya ng kanyang sariling production. Pumasok na siya bilang artista. Sabi nyo pala humor po yun. Di pumasok na lang pala siya bilang artista at maging comedy, no? Komedyante. Hindi po humor yung ganon, no? Kung gusto pala niya maging komedyante, di sana pumasok na lang siya mag-artista. Isa po siyang vice presidente, no? Siya po ay vice presidente ng ating bansa. At
isa po siya sa ikalawang pinakamataas na opisyal ng ating bansa. At ginawa po niya ito sa press conference po niya. Di sana sinabi po niya na The BP Sara Comedy Show. Diba? Ayun. Kung ang point naman niya, ilis niya yung nangyayaring, kasi siya ngayon yung nagiging center of media because of her latest statement sa kanyang press con. Yes, it truly, talaga naman po parang immature, isip bata, di ba? Ayun po guys, kailanman ang ano po natin ay ang mali ay hindi kailanman magiging tama. Ang pagsasabi ng pugutan ng ulo ng presidente kailanman ay hindi po magiging tama. Tama yun guys. So in our sa maikling salita, ang ating mahal na BP Sara Duterte ay mukhang naging immature, nagiging paurong ang pagtanda, no? So nagiging isip bata po ba siya o nawawalan na po siya sa kanyang katinuan. So yan guys, no, it's already 10:43 in our time sa buong Pilipinas. So ingat din po tayo guys sa bagsik ng bagyong Catherine PH. So medyo malawak po ang magiging pinsala nito sa ating bansa. So binabayo na po nito ang parteng Visayas, no? Kung saan nakikita na po natin sa ating mga social media accounts ang pagbayo po ni Christine PH sa mga ibang bahagi ng bansa. So manatili po tayong mapagmatsyag at makatutok sa mga news about sa Christine PH. Mahalaga po ang ating buhay ngayon hanggat wala pa po ang bagyo sa inyong lugar. Ipon na po ng mga kakailanganin na pangangailangan natin kung sakali man po magkaroon po ng mga brownout o diba? Kasi hindi natin mapigilan. It's calamity po yan. Ihanda na po natin yung pagkain, yung baterya, at syempre yung ating mag-charge na din para po just in case mawalan po ng kuryente, meron pa rin pong komunikasyon. I-ready na din po yung mga transistor radio po natin kasi most of the time nawawala po ng kuryente lalo po sa mga remote areas. Iyon. And magdasal po tayo na umalis na po ng bansa ang bagyong Christine PH. Maraming salamat po. Yan, manatili po kayong nakaantabay sa mga mahalagang impormasyon, lalo na po ang pagbayo ni Christine PH sa ating bansa. Medyo malaki po ang area na mapipinsala ng bagyong ito. Sana po hindi na siya magtagal. Kasi pag magtagal po siya, nakakatakot. So, hoping your safety, guys. Ingat po tayong lahat. Safe Tuesday po sa ating lahat. Good day po.